Yes, Marisol. Yes, aga ongoing ang botohan ng Registered Persons Deprived of Liberty o PDL dito sa loob ng jail facility at ayon sa COMELEC, so far smooth at mabilis ang proseso ng botohan at wala pa silang nararanasang aberya o problema. Eksakto alas 7 ng umaga, nagsimulang bumoto kanina ang mga kababayan nating Persons Deprived of Liberty o PDL dito sa loob ng Davao City Jail. Dito sa College Education Behind Bars na building, ang special polling place kung saan 6 na silid ang ginamit para mas mabilis ang voting. Kada classroom, nasa 5 hanggang 8 PDL ang pinapapasok upang bumoto. Unang bumoto ang mga PDL sa male dormitory, kasunod ang female at huli ang nasa annex na kinabibilangan ng mga senior at PWDs. Base sa tala ng Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 11 o BJMPRO 11, nasa 590 PDL registered voters ang nakatala ngayong taon sa COMELEC. Ito ay bumaba mula sa 1,090 registered voters noong nakaraang May 2, 2022 national and local elections dahil sa dami ng bilang ng PDL na nakalaya na. Pero dahil sa mabilis na proseso ng pagboto at nasa 226 lang ang registered PDL voters dito sa Davao City, inaasahan ng BJMP na matatapos ang lahat dito ngayong umaga. Sasabayan din natin mamaya ang pag-transport ng COMELEC ng mga balota papuntang Maa Central Elementary School kung saan doon iba-batch feed yung mga balota. Mahigpit din ang seguridad na ipinapatupad dito sa loob ng special polling place dito sa jail facility kung saan nasa 9 na security personnel ang itinalaga bilang inner security at may dagdag pa na backup mula sa Special Tactics at Response Team. Tiniyak ng COMELEC 11 na maihahatid na ligtas ang mga balota mamaya galing dito sa jail facility papuntang Maa Central Elementary School. At yan muna ang latest mula dito sa Davao. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Marisol Montaño.